Kilala ang mga Pilipino sa pagiging relihiyoso. Kaya sa papalapit na Semana Santa, papaano nga ba nagsimula ang paniniwala ng mga Pinoy tungkol dito? Alamin natin ang mga nakagaulian ng mga Katoliko sa report ni Xiao Chua. Semana Santa ang linggo kung saan ating ginugunita ang pasyon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo tuwing Kwaresma o Lenten season. Makikita sa aklat na Kwaresma na inedit ni Hilda Cordero Fernando at Fernando Nactil Fialcita at may fotografiya ni Noli Yamsuan Jr. ang yaman ng mga ritual sa Pilipinas tuwing mahal na araw. Ngunit, paano naging ganito katindi ang ating kamalayan sa mga araw na ito? Siyempre nangyari ito nung dumating ang Katolisismo na dala ng mga kolonyalistang Espanyol. Ngunit, lalo na nang ilathala noong 1704 ang Pasyong Tagalog ni Gaspar Aquino de Belen, isang Indio na nagtatrabaho sa printing press ng mga Jesuita. Ang Biblia ay hindi noon pinapabasa sa mga tao sa takot na magkakaiba-iba ang interpretasyon nito. Kaya ang pasyon ang naging batis natin ng kaalaman ukol sa buhay ni Kristo. Nagkaroon ng iba't ibang bersyon nito na malina ang turo. Kaya nagkaroon ng rebisyong doktrinal ang Indiong pari na si Mariano Pilapil. Inawit ng mga Pilipino ang pasyong tulad ng pag-awit ng sinaunang awit sa patay o ang tagulaylay o dungaw. Taon-taon hanggang ngayon, patuloy na binabasa ang Pasyong Pilapil o Pasyong Henesis sa iba't ibang wika sa Pilipinas na hinahatid sa barangay ng mayayamang mga pamilya. Ang mga pabasa na tumatagal din ng ilang araw ay paraan din upang ang mga kabataan ay makakilala ng bagong kaibigan. Ang unang araw ng Semana Santa ay ang Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas, kung kailan ginugunita ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem gamit ang mga palaspas na gawa sa niyog na binibindisyonan ng pari upang mailagay sa mga bahay panlaban sa kidlat o masasamang espiritu. Sa Marinduque mismo, ang pari ay sasakay sa asno tulad ni Kristo, habang sa Bulacan naman ay nilalagay ng mga kababaihan ng Malolos ang kanilang mga tapis sa dadaanan ng pari o ng estatwa ni Jesus na nakasakay sa asno, yung tinatawag na humenta, bilang pagpupugay. Mayroon din mga koro na nakataas sa mga tinatawag na kastilyos na nagsasaboy ng bulaklak sa pari. Sa Vigan, linggo din nagsisimula ang posisyon ng Semana Santa, ang Via Crucis, kung saan ang mga estasyon ay pinalalamutian ng mga gulay, prutas at longganisa. Nagsisimula din sa maraming lugar ang senakulo, ang mga palabas na batay sa pasyon na nagtatagal hanggang Biyernes Santo. Ang babaeng inaalok na pumapel bilang Birheng Maria ay kailangan pang ligawan ang mga magulang ng direktor nito. Sa Metro Manila, ang sikat na mahigit 100 taon na senakulo ay ginaganap sa Malibay, Pasay. Lunes at Martes Santo, simula ang katahimikan ng Semana Santa. Bawal magsalita ng malakas at magpatugtog ng malakas na musika. Tuwing Martes Santo at Biyernes Santo, pinaka-epektibo raw na mga anting-anting ang nakukuha sa mga puso ng saging. Miyerkules Santo naman ang araw ni Judas sa Laguna, Pampanga, Bulacan at Iloilo. Nagkakaroon ng malalaking prosesyon na nagpapakita ng mga estatwa ng bawat bahagi ng pasyon ni Kristo na iniingatan ng mga mayayaman at inilalabas sa mga magagarang karosa. Abangan ang iba pang mga gawain natin tuwing Kwaresma. Ako po si Xiao Chua, Telebisyon ng Bayan.